So, para sa problem number 3, given tayo ng rectangular column. Total depth is 670. Effective depth is 605. And the effective cover is 65. And yung spacing ng rebars is 180. Ngayon, given din yung value ng C, which is yung depth ng neutral axis. Given siya, which is 460. Ngayon, given yung F'C 42, value ng Fy 550, and yung value ng A is 345. Yung value ng beta 1 is, since greater siya sa 28, gagamitin natin yung formula na 0.85 minus 0.05 over 7 times 42 minus 28. So, equal siya sa 0.75. So, yung value ng A ngayon is 0.75 times C na 460 magiging 345. So, ngayon, yung free body diagram na given sa problem is yung PN daw is nasa right side. So, knowing na ganun yung condition, bale yung right side ang magiging compression, sa left side naman is magiging tension. So alam na natin yung depth ng neutral axis, which is 460. So lahat ng madadaanan niya na bakal is magiging compression, rebars, tas the rest magiging tension. So bale yung compression steel natin is ito, C1 denoted as C1, tas ito C2, C3. Ito naman yung tension. Ngayon, ito na yung forces, yung tension na isa, tapos yung compression na C3, C2, C1, and yung compression na binibigay ng concrete, which is denoted by CC. Ngayon, yung given na rebars is 10 na 36 mm in diameter. Ngayon, naka-specify sa problem na yung isang rebar daw is nasa 1006 mm squared. So, yun. Proceed na tayo sa solution. So, neglect defect of displaced concrete pala, since walang binigay kasi or walang specify na idadagdag pa to. Bala, ito kasi yung default. Ngayon, mag-summation forces vertical tayo is equal to 0, since dapat equilibrium lahat ng forces. So, yung downward forces muna. So, itong tension plus yung PN is equal to C1, C2, and C3 plus yung CC. Ngayon, check na natin ngayon yung actual stresses, which is unahin natin sa tension ito. So, yung actual stress niya denoted as Fs lang. So, is equal to, alam naman na 600 times 605 yung effective depth minus C over C. So, yung value niya is 189.13, which is lower than Fy. So, as it is, gagamitin as it is since less than siya sa Fy. So, yung F'S1, actual stress naman siya dito sa compression steel sa ito muna dito. So, ito 600 times 460 minus 65. 65 kasi yung effective cover, sakto. Yun kasi yung distance nung itong linya na steel na to hanggang dun sa dito sa compression fiber. So, bali 65 over C is equal to 515.22. So, less than pa rin siya sa Fy. So, i-retain natin tong value na to. F'S sub 2. Ito naman para sa
245 which is itong pangalawa ito. Bale 245, 180 plus yung effective cover na 65. 245 over C is equal to 280.43. Ganun ulit. I-retain ulit yung value. Then FS3, same process. Dito naman sa pangatlong compression. Still, bali 600 times 460 minus 425. Ito na. Yung distance niya hanggang dito sa compression fiber. Extreme compression fiber ito. So, yung value ng stress niya is 45.65 MPa. So, ngayon, after mo mag-calculate ng actual stresses, proceed na tayo sa computation ng forces. So, bala ito lang, stress times yung area ng bakal. So, which is C1. Diba ito, kuhan siya dito, compression still 1. So, bala ito, F prime S sub 1. So, bala times mo lang. Since tatlo yung bakal dun, ito, 3 times yung area ng isang bakal times yung stress niya na 515.22. Newton pala yung makukuha mo una dito. Then, convert mo na lang to kilonewton. Same process lang din dito sa C2, C3, CC and T. Sa C2, bala ito siya. C2, dalawang bakal lang, sa dalawa lang din to. Times yung area per bakal, times yung stress ito. C3, dalawa lang din. Then yung area ng isang bakal. Then yung stress niya na ito, 45.65. So magiging 91.85 kN. Then CC, ito naman yung force galing dun sa compressive stress ng concrete sa 0.85 F prime sa AB. So yung value ng F prime si 42, A 345, and yung B itong length na to which is 300. So mag-equivalent siya sa 3,694.85 kN. Tapos yung tension, itong last dito, tension, pakakuan siya dito, tatlong bakal. Tapos yung area ng isang bakal times yung stress niya na nakuha dito sa Fs. So mag-equivalent siya sa 570.79. Ngayon, yun lang, recta substitute mo na lang. So total meron na tayong general equation dito, which is yung Pn, transpose lang yung tension dito sa kabila para i-minus lang, para Pn lang yung matira. So Pn is equal to C1 plus C2 plus C3 plus Cc minus yung tension. So substitute mo lang C1 which is 1554.93 plus C2 which is 564.23, C3 plus 91.85, CC, value ng CC which is 3694.95, tas yung value ng tension which is 570.79. So isa lang yung unknown, yung PN lang. So makukuha mo na ngayon yung PN which is 5,335.17 kN. So yun na yung sagot. Tas kung gusto mong kunin pa yung value ng E, di ba yung E is parang moment arm niya lang kasi. Di ba ang moment kasi is force times distance. So ito, alam natin na evenly distributed yung bakal. So bali yung geometric centroid niya, tsaka yung plastic centroid is iisa lang. So ngayon, yung reference dito kasi is yung sa tension dito. So alam natin na yung distance dito hanggang sa center is 270. Pero since eccentric siya, yung load is hindi nakalagay dun sa mismong centroid ng member, ay nung dito sa centroid ng plastic centroid, is madadagdagan pa siya ng distance. So ito yung eccentricity. So dadagdagan mo pa tong 270. Siya yung unknown ngayon. So ngayon, yung kwan yan is
yung PN lang times yung 270 hanggang sa center plus yung hinahanap mo na eccentricity na unknown. Equate mo lang siya sa itong mga forces, lagyan mo lang din ng moment arm. Lagyan mo lang din ng moment arm itong mga forces mo. So first, meron kang ito, C3, 91.85, C3 ito. Itong C3. Sa baling moment arm niya, hanggang sa tension is, kita naman dito is 180. So 180 siya. Plus 564.23 which is C2. Bale, ito 360. C2 is ito 180 plus 180 is equal to 360 moment arm plus itong 1554.93 which is saan na yun? C2 saan na dito yun? Dito yung C1 ngayon, yung pinaka-top na compression steel mo, moment arm niya is 540 to 180 plus 180 hanggang dito. Since dito ka nag reference point sa may tension, bali 540 plus yung kwan na to, yung force compressive strength sa concrete ay na pinaprovide ng concrete. Tapos ito yung compression block kasi, tapos yung centroid niyan dito sa gitna. So bali yung magiging moment arm is effective depth, i-minus mo yung kalahati nito which is ito 605 minus 345 over 2. So yan na yan. So iisa lang yung unknown, so bali itong ilang. So bali yun, shift solve, makukuha mo yung eccentricity. Ngayon, para makuha mo naman yung moment value, since nasabi ko kanina yung moment is, hindi ata kita. Yung moment is, equal lang siya sa force times distance. So yung PN mo na 5335 times mo lang sa eccentricity na kuha mo na 228.09 mm. Pero dito, kinonvert na into meters para yung maging final answer is kilonewton per meter. So yun lang, kwan lang, pinakita lahat.